Balikan natin yung ating vertical garden, ano, kung ano na ba nangyari sa kanya, no? So eto na, grabe. Oh, dikit na. Ayan, oh, nakabuo na siya ng mga roots. So tingnan natin, dididig natin. And ayan, tigmak na tigmak. Make sure na nakakapasok, no? Hello everyone, this is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito tayo sa munisipyo ng Giginto at balikan natin yung ating vertical garden, ano, kung ano na ba nangyari sa kanya, no? At I'm sure excited na kayong malaman kung ano yung mga pinagdadaanan ng halaman natin dyan, kung maganda pa ba siya o may mga naging problema. Samahan nyo ako ngayong araw na to, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kasama ko ngayon si Iskiri tsaka si Ate Juday Judith. Ayan, pupuntahan namin yung ating vertical garden. Kumustahin natin yung project natin dito, kung ano nangyari. Kasi feeling ko yung mga halaman dito lumago na, no? Ayan, nakikita ko na, oh. So andyan na, pakita ko sa inyo na malapitan yung nangyari sa kanila. So eto na, grabe. Ang lalagunan nila, promise. No, ayun, no, hanggang doon. Ang ganda pa rin. Natutuwa ako kasi kahit na medyo matagal na, ayan, maganda pa rin siya, no? So ikutin natin at pakita ko sa inyo na mas malapitan kasi buhay na buhay pa rin yung mga halaman natin dito. So isa lang sa napansin natin dito, no, may mga ilang varieties ng halaman na talaga namang nagkaroon ng maganda. Oh, maganda. Oo nga. So eto, tingnan nyo. Yung usually na mga varieties na namatay is yung Copaea. So this Copaea, tanggalin na siguro natin yung mga Copaea. Pero yung ibang plants, nagtitingnan natin, oh, buhay pa rin sila, no? Ano pa bang mga variety yung mga wala? So merong mga ilan. Tuyo na yung lupa niya. Ito kasi ang ginagawa namin dito is dinidiligan namin. Oy, may nalaglag, oh. May scandens na nalaglag. So scandens natin. And ayan, ako nakita yung dalawang mag best friend. Ayun, naggayakapan doon. Ate Deda. Ate Deda, kamusta mga halaman? Binabantayan mo? O, syempre. Ayun, pag kami nahulog po, tinatanim ko ulit. Oo. Para po pag Yeah. dapat kulang pa ng lupa. Dapat natin ng lupa. Oo, nauubos yung lupa, ano. So nauubos yung lupa niya kapag halimbawang nag-uulan. Tapos pagka po, sir, Nahuhukay. nawawala yung mga halaman. Nawawala. Oo. Minsan kasi yung mga bata pag dumaan, nahawakan. Hinahablo. Nasisira, oo. Oo. Kaya po, kasunod ng pag may nakita ang kaprasok tusok. Tusok, oo nga. So ganun na lang yung mangyayari dito. Kapag halimbawang may bakante, tusok-tusok. So kasi kapag halimbawang umuulan, hindi na namin ito pinupuntahan, pero usually araw-araw. Kaya lang tingnan nyo, oh. Dahil nga ito ay mayroong pinakabubong dito. So possible na kahit umulan, ito yung tuyo pa rin yung lupa niya, no? So ang gagawin natin is ikakat natin yung mga sunog na dahon, tanggalin natin yung mga patay na plants, at didiligan natin, ano, para abutin. Kasi meron talagang hindi inaabot kapag halimbawang diniligan lang yan ang hose, hindi yan naabutin minsan, ano. So this one, may mga yan, bulok. Tanggalin natin yung mga bulok na dahon. Tapos punta naman tayo, ito yung ating vertical garden phase 1. Tingnan naman natin yung phase 2. Wow, yung phase 2 natin, ano, ang Laguna. At ang ganda ng mga plants dito. O, kita nyo, buhay na buhay yung mga golden photos natin. Yung iba dito, one leaf propagations lang. Pero today, tingnan natin, oh, kitang-kita nyo na buhay na sila. And yung iba, kumapit na rin, ano, naglabas na ng mga aerial roots, kumapit na. And ayan, meron lang ilan na parang I think hindi naman to uod, no, siguro sunog, no. Ayan. And ay, grabe, oh, dikit na. Ayan, oh, nakabuo na siya ng mga roots. Diba?
nakabuo na ng roots. And ayan, ang dami na magaganda dito, no? So tingnan natin yung mga iba pang halaman kung anong nangyari sa kanya. May mga sunog yung ibang bromeliads. And pero tuyong-tuyo yung lupa, Iskiri, no? Magdidilig ako. Magdidilig tayo ngayon. Sige, ang gawin natin, ito yung ating phase 2, no? Yung pinapakapit natin. Wow, look this one, oh. Mayroon na pong bagong mga sulpot na mga halaman. At ayan, oh, kita nyo, diba? So eto, Iskiri, meron ditong patay na, ayun sa ilalim. Kunin na natin. And yung ating mga photos, Manjula, babawasan ko yung mga photos, tapos ilalagay ko doon sa mga area kung saan ano sila, bakante, no? Katulad nito sa Aglaw, pwede tayo maglagay dito, no? And this one, so yun, Iskiri, oh, sa taas yun, tanggalin mo na yan, tapos pababain mo na lang. Ayan, oh, yung sinasabi ko sa inyo, dapat isprayan kasi merong mga mealybugs, no? So yun yung sakit talaga ng mga crotons, no? Kapag talagang may mealybugs. So yung problema natin, gawin mo, Iskiri, tanggalin mo yung mga may sakit. Ito, tanggalin na natin yan, bunutin mo na, tapos papalitan na lang natin yan. And eto, magaganda yung crotons na to. Ito rin, no, tanggalin mo na. Pag tatanggalin mo yung mga may mga problema na crotons. Tapos yan. So ito yung vertical garden tree naman, no? So ito yung ating living wall na vertical, na ayan yung ating ang kakapal na ng scandens. Ang nakakatawa dito is, tingnan niyo po, oh, sobrang kapal na ng halaman dito. And ang ganda nung kanyang pagkakaano, lalo ito, oh, look. Dati napaka konti lang niya. Ayun, grabe. Una siya. And even tong mga Schefflera, lalaki na rin po, ano. Tapos yan, ang ganda ng tubo nito, oh. Ganda. And even tong mga mayana. So itong mga mayana natin, siguro pwede po itong yan, ikat na, mas tusok ulit tayo doon, no? Para mas maganda rin. So overall, ayan, mamaya babalikan ko kayo, pero simulan muna natin yung pag-aayos, pag-maintain. Unang-una natin gagawin, tanggalin yung mga may sakit na halaman, yung mga patay na halaman, yung mga dried, yung leaves, at saka yung mga mahahaba, dapat ikat naman para i-propagate naman do sa mga bakanting area. So ganun yung gagawin natin ngayong araw na ito, kaya samahan nyo ako. So yung iba meron pa siyang bukay, no? Ang gagawin natin dito is kakat natin pa ganyan, para hindi naman yan makat lahat, para at least kung halimbawa buhay pa yung nasa ilalim, may chance pa siya na tumubo at lumago. So yun yung kakat natin, yung mga yan area lang na tuyo, no? So yan, kita nyo, meron pa sariwa yan, pananaulanan yan kapag halimbawa tumagal. So yung iba, kapag halimbawa wala na talaga, tanggalin na natin. Pero kung ito, meron pang mga sariwang mga stem, ayan, mangyayari dyan is tutubuan pa yan, panibagon. So tanggalin na natin yan. And this one, tingnan natin, ayun, no, meron pang mga sariwa, no? Cut lang natin yung mga tuyot. Ayan. And ayun, yun yung sariwa pa yung pinaka-hinata natin. Ayan to, look, ayan, no? So ayan, pwede pa yung suplingan ng bagong dahon, katulad nito. So eto na naman si Ate Juday naman, siya yung naghuhulip ng mga talagang bakante na, no? So itong ginagawa niya yung wandering tube. Kinuha ko dun sa kabila. So kinuha niya doon sa mga yung pinaka-vertical, ano? So tatanim natin dito sa mga yan bakante para hindi magkakaroon ng
awang yung ating yung mga space na wala nang tanim, no? So ayan, sige, ulit-ulit lang muna tayo dito para mas magandang tingnan. So eto naman yung pagdididig natin, and ayan, tigmak na tigmak. Make sure na nakakapasok, no, yung tubig, kasi yung nakita natin ang naging problema dito, basta dilig na lang siguro or hindi na didilig talaga, no? Yun yung unang-unang reason kung bakit namamatay yung halaman dito sa area na to kapag hindi talaga dinilig. Alam niyo naman yung halaman natin, gustong gusto po niya yung tubig, ano? And based sa nakita ko dun sa mga plants natin na naka-display, halos tuyong tuyo po yung lupa, no? So ibig sabihin probably 2 weeks or 3 weeks na walang dilig, no? And ito pa naman, kahit na umuulan, hindi nakakapasok yung tubig. Sa anggi-anggi lang sila, no? At hindi sasapat sa halaman. Kapag halimbawang puro anggi lang yung talagang nakakamit nila o talagang naibigay sa kanila. Dapat talaga sa kanila yung talagang yan, naglalawa, no? Sa tubig para mabuhay. And one thing din na nagiging cause minsan nung mga aphids kapag lesser yung dilig, no? Kasi kapag yung mga insekto nalaman nila na safe yung lugar, pupwestuhan po nila yan, ano, at hindi sila mag-aalanganin dyan tumambay. Pero kung halimbawang laging nababasa, hindi po yan pupuntahan, no? Kasi sasabihin nila na itong lugar na to ay hindi safe. So kailangan talaga yung tubig, no? And yun yung napansin natin dito sa ating mga halaman, no? Na kulang talaga sa tubig at sa dilig. So ayan, tingnan pa natin yung iba nating mapapansin dito. Bablog natin sila. Picture taking sila dun, oh. So pwedeng photo off, magandang background, oh. So ito yung Menro office. O, dyan sila mag-picture. Kasama si Engineer Sudan. Diba? Okay. Picture sila. Number 1. Diba? Photo off ng Menro Municipal Environment and Natural Resources Office. Okay, so eto na, natapos na natin yung ating maintenance for the day. And eto yung ating living wall phase 1. Yan, papakita ko sa inyo, no? At yan, naayos na natin. And lakarin natin papaganyan. And yan, o, tingnan nyo. Next natin yung ating living wall phase 2. Grabe to, oh. Ang laki ng nilago nito. Dito ako na-amaze sa phase 2 natin talaga. As in, sobrang laki ng improvements, ano. Ang ganda, no? So ayan yung phase 2. And the last one yung ating phase 3 na sobrang ganda rin, no? And ayan, hanggang ngayon namimitas pa si Ate Juday ng propagations, ano? Kasi kanina tingnan nyo, oh, ang hahaba na. So napropagate niya pa yung mga Coleus mayana natin, ano? So ayan po yung ating updates at pag-maintain ng vertical garden dito sa Municipality of Giginto. And another day na naman ng makabuluhang araw yung nagawa natin. And sobrang saya pag ganito yung makikita mo sa paligid, ano. Pwede nyo po itong dayuhin dito, no, sa Municipality of Giginto. Pwede kayo mag-picture. Ang dami nagpapapicture kanina, nakita nyo naman, ano. So ayan mga ka-MDP, napot na kami ng hapon. At
magpapaalam na ako sa inyo. Thank you sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito dito sa ating garden project sa pag-maintain. And thank you po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat na nagla-like at share at nagko-comment sa ating mga video. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Ayan, thank you so much mga ka-MDP. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting, bye-bye!